Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung pagpahayag ng suporta ng isang buong klase ng Philippine National Police Academy Class of 1991. Meron silang Manifesto of Support para kay BP Sara. So, ang balibalita, mayroon pa daw susunod na magpahayag ng suporta, either PNPA o PME ba. Yun lang, nabasa ko lang sa mga post, meron daw. So, hindi ko alam kung sino ba yun. Basta, ang pag-usapan natin is itong ginawang pagpahayag ng suporta ng PNPA Class of 1991. Marami dito generals. Karamihan nag-retire na. I don't know kung may naiwan pa na nasa active service. So, pwede ba ito? Is it allowed? Okay, ito may pahayag ang Philippine National Police. GMA News posted 9 hours ago. Basahin ko pwede pala yun. Philippine National Police Academy graduates have the right to express their support for Vice President Duterte after the House of Representatives impeached her, the PNP said on Monday. PNP spokesperson Police Brigadier General Jane Fajardo made the remarks after the PNPA class of 1991 expressed unwavering support for Duterte, calling her impeachment a blatant form of political persecution meant to harass her office and tarnish her reputation. Okay? So, I think February 6 yung date ng Statement of Support ng PMA Class of 1991. Hindi ko kaagad iblinag ito kay baka fake news. Alam niyo na, madaling gumawa ng ganun tapos i-publish. Yun pala, hindi totoo. But this one is post naman ng GMA at in-acknowledge na ng PNP spokesperson na pwede. Ayun, totoo pala. So ulitin ko yung nababasa kong mga post is meron pa daw susunod. So, galing ba sa PNPA class? Galing ba sa PMA? I don't know. Ulitin ko, ang PNPA class of 1991, by this time, karamihan sa kanila, retired na. At kung mayroon mang naiwan pa sa serbisyo ko, konti na lang. At ito, maraming general. Of course, PNP, maraming nag-general. Okay. So, I don't know. Sa PME naman, as a whole, yung Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, bago lang sila nagpahayag. Mayroon na silang decision as an association. Marami yan. Both active and retired, yung PMMA. Nag-decide na sila as an association of PMAers na magsalita na, makialam na, lalabanan nila ang korupsyon na nangyayari sa gobyerno. So, to me, ngayon lang nangyayari ito na itong mga PMAers, yung Philippine Military Academy Alumni Association, yung nagiging active, nagiging vocal na nagpapahayag ng kanilang sentimento sa nangyayaring korupsyon. Okay, let's see yung budget 2025. Nako, I think sa harapan 2025 si ex-Senator Lacson, PMA class of 1991. Siya na rin nagsabi na most corrupt budget in history na nakita niya, mangled o na-chop-chop yung National Expenditure Program requested by this administration. Nawala, napalitan. Talagang. At ito, sinigundahan ni ex-Senate President Franklin Drilon.
parehas sila ng sinasabi na worst, most corrupt budget in history. Dalawang legislators na ang nagsasabi. Pabayaan na natin si Professor Cielo Magno kasi si Professor Cielo Magno ang unang nag-describe niya na most corrupt. Yung pala, wala na, medyo alanganin na si Professor Cielo Magno. Ito na ang ating benchmark. Lacson is a candidate of administration sa senatorial slate. Although sinabi niya, independent ako. So hindi nila mahawakan sa si Lacson. Very strong yung kanyang statement na most corrupt. Kaya sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na diversionary tactics itong ginawa nilang impeachment. Yung inakyat na sa Senado ang impeachment, diversionary tactics para mailihis ang atensyon ng taong bayan sa real issue, itong blank BICAM report. Okay? So, anyway, na-file na yung petition, gumugulong na, I think, last 3 days or last 2 days na lang ang naiiwan doon sa deadline na ibinigay ng Supreme Court for the House of Representatives and House of Representatives at Senado at ang Executive Secretary's Office to comment. Ayan na. Kailangan sagutin nila ang issue. Okay. Yun din, kahapon, malaking development ito. Grupo ng Citizens Crime Watch, non-government organization, sinamahan Congressman Pantaleon Alvarez, Attorney Jamie Bundok at iba pa, nagsampa na ng kaso, graft and corruption case versus Speaker Martin Romualdez, Saldico, sino pa yun, Dalipe, Stella Kembo, and John Dos, yung mga magicians, yung mga nag-fill in the blanks. So, these are all exciting developments sa political situation sa ating bansa. Na kung isuma total mo is talaga, yun na, talamak na ang korupsyon. Hindi na makatiis ang mga men and women in uniform, lalo na yung mga active, yung mga retired. Ang active, hindi sila pwedeng magsalita.